Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi nahirapan si Lorene na kumbinsihin si Bernard na siya ang mag-drive ng kotse nito. Dahil katatapos lang nilang magbate, ayaw nito magtalo na naman sila. Magpapalitan sila sa pagmamaneho hanggang Urdaneta sa Pangasinan, pagkatapos ay ito na lang mag-isa hanggang sa makaakyat sila sa Baguio. Mabilis itong mag-drive, kinakabahan siya lagi kapag nasa zigzag road na sila. Pero kapag ganoong sinusuyo pa siya nito, malamang na makumbinsi niya itong huwag masyado magmadali pagdating doon. Napunta sa mga promotions na nabanggit sa Christmas party na nagdaang gabing usapan nila. Kinausap ako ni Sir Joaquin kagabi. Ino-offer niya sa akin yung posisyong iiwan ni Sir Marvin. Sabi nito, gulat na sinulyapan niya ito. Kaya niya ito natakasan na nagdaang gabi dahil tinawag ito ng isa sa mga big bosses. Ikaw ang napipisil nilang ipalit kay Marvin? Kunot noong tanong niya. Tatanggapin mo? I don't know. Malaking responsibilidad iyon. Nandyan si Rafi Mendoza. Mas matanda at mas matagal na sa atin sa company. Magtatampo yun kapag nilampasan siya. Ano? Obvious naman kung bakit ikaw ang gusto ni Sir Joaquin. Kung may pinakatandaan si Rafi, alam din niya dapat yun. Ngumiti ito. Ang loyal naman ng best friend ko. Saka, malakas ang apog mo pagdating sa mga babae, hindi ba? Kayang-kaya mo siyang i-charm nang wala ang ngiti nito. Matanda na yun at may asawa pa. And here I thought, tunay kang kaibigan. Natawa siya. But Rafi's not really the problem. Seryosong pahayag nito. I'm not sure I want it. I'm cool with what I have right now. Flexible hours. And I can move the way I want to. Napailing-iling siya. What? Bakit hindi ako nagtataka? Ayaw mo talaga mag-commit. You deserve it pa naman. Sinulyapan siya nito. Hoy, unfair yan ha? Hindi ako magiging salesperson of the year mula nang pumasok ako sa company kung hindi dahil sa commitment. Nagulat siya. Oo nga no, naiiling na pumalatak ito. Sorry na, ito naman, nagkamali lang. Tanggapin mo na kasi yung position. Wala akong alam sa marketing core group na mas gagaling pa kaysa sayo. Kayang-kaya mo yun. Hindi ko pa alam kung gusto ko. Anito, nagkibit-balikat siya. Palibhasa kasi mayaman ito, kaya hindi ito namumroblemang yumaman palalo. Ang ama nito ay isang French politician. Kasalukuyang membro iyon ng National Assembly sa Pransya. High school pa lang si Bernard nang mag-divorce ang mga magulang nito. Nasa Angeles na sila after 2 hours at sandaling tumigil para kumain. Halos 2 oras sila roon dahil sa mall na rin doon sila namili ng kanilang mga pangregalo sa Christmas. Mula Angeles, ito naman ang nag-drive hanggang Urdaneta. Ang bilis mo masyado, reklamo niya sa pagmamaneho nito. Bakit ka ba nagmamadali? 3 araw pa naman bago ang Pasko. Inuunahan ko ang traffic ng mga paakyat na rin sa Baguio ngayon. Kung ikaw kasi ang nasa Manibela, para tayong yumayakap sa kalsada, baka 26 na tayo makauwi sa Baguio sa halip na 25. Nilampasan nito ang red light. Bernard, red light yun. Hindi tayo inabot, ano ka ba? Sana hinabol na tayo nung nakaparadang pulis. Napailing na lang siya. Regarding that serial killer, pwede ba? Lumipat ka na kina Corina? Kung papayag ka sana, nasa bahay ka na lang kaso ayaw mo. Sira ka ba? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin kung malalaman nila magkasama tayo sa kondo mo? Ano namang iisipin nila? Hindi naman tayo talo. Hindi niya pinansin ang munting kirot na nararamdaman niya sa dibdib. Paminsan-minsan, ginugulat siya noon. Totoo naman ang sinabi nito. Kung mga taga-kanila rin lang, hindi nga magdududa. Siya at si Bernard? No way. Kung si Bernard at si Venice pa. Talaga? Grabing hindi talo? Saka, hindi naman nila malalaman hanggang sa mahuli yung serial killer. Sa akin ka muna. Kakaba-kaba ako lagi kapag nag-overtime ka.
Tapos mag-isa ka lang uuwi. Hello? Kailan naman ako umuwi mag-isa tuwing overtime? Mula na magsimula yung serial killing na yan? Lagi mo akong hinahatid, diba? Oo, wala na talaga akong kilalang kaibigan mas mamartir pa sa akin o mas titigas pang ulo sa'yo. Alam mo ba na kaya urong-sulong sa paniligaw sa akin si Marvin? Akala niya secret lovers tayo? Nangaligkig ito. Seryoso ka? Kita mo? At ang dumi pala ng isip ng lalaking iyon. Natatawang pinalo niya ito. Sira. Tawa nga ako ng tawa nang sinabi niya yun sa akin eh. Mas malakas ang tawa nito. Tawang naputol nang halos sabay nilang nakita ang paparating na peligro. May kasalubong silang kotse na mukhang nawala ng kontrol kaya napakabilis ng takbo. At sa direksyong tinutumbok niyon, hindi malayong sumalpok iyon sa kanila. No! Sigaw ni Bernard habang kinakabig ang manibela sa pagtatangkang makaiwas. Kasunod niyon ay mabilis na nagdilim ang lahat. Amoy antiseptic ang sumalubong sa ilong ni Lorene na magkamalay siya. Para nakalutang ang utak niya at nalito pa siya nang maramdaman niyang sakit ng katawan niya. Parang bugbog sarado siya. Kung iyon nga bang pakiramdam ng ganoon. Pero bakit naman siya mabubugbog? Ano nangyari? Bakit amoy ospital sa kinaroroonan niya? Unti-unti niyang naalala ang nangyari. Humihingal at nagmulat siya ng mga mata. Puting kisame sumulubong sa kanyang paningin. Bernard, tawag niya sa kaibigan. Balot ng takot ang buong pagkatao. Lorene, agad na hinanap ng mga mata niya ang pinanggalingan ng tinig at hindi maipaliwanag ang naramdaman niyang relief na makita niya ito sa tabi ng kama. Hawak nito ang kanyang kamay. Nakaupo ito sa isang wheelchair, may benda sa ulo, may malaking pasa sa isang pisngi at may sugat sa baba. Alalang-alala itong nakatunghay sa kanya. Bernard, anong nangyari? Pabulong na tanong niya. Ang bigat ng katawan niya, pakiramdam niya ay napakaraming pinsala ang tinamo niya. Pero pilit niyang itinataboy iyon mula sa kanyang isip. It's not our fault. Naaksidente tayo. Nang wala ng kontrol yung kotse at sumalpok sa atin. Naaalala na niya iyon. Kumusta ka? Namasa ang mga mata nito habang natatawa. Pero batid niyang hindi ito masaya. Pambihira. Ikaw nga ang lapat na lapat yan sa higaan. Ako pang tinatanong mo. Napalunok siya. Sira, anong ginagawa mo dito? Dapat nakahiga ka rin, diba? Wala ito. Mas nabugbog ka nga eh. Gusto mong makitang mukha mo? Black and blue. Napangiti siya sa biro nito. Ngiting agad ding nawala. Malubha ba ako? Oh no. Just a few broken bones. Kapag nag-heal ka, you'll be back to normal. Nakahinga siya ng maluwag. Yung nakabunggo sa atin, tumiim ang mga bagang nito. Wala na siya. Napalunok siyang muli. Kasunod ang pagtulo ng kanyang mga luha. Agad itong nataranta. Hinaplos nito ang pisngin niya. Huwag kang umiyak. Ligtas naman tayo. Pero muntik na tayo, sabi niya. Napalunok din ito, saka ito tumango. I'm so sorry. Nagulat siya. Bakit? Kasi kaskasero ako eh. I could have been that driver. Lagi mo akong sinesermonan kapag nagmamaneho ako. Sus, kasi inaasar mo ako. I'm sure, kung hindi akong kasama mo, hindi ka mag-speeding. Natawa ito, pero agad din iyong nawala. Magpahinga ka na, parating na mga kapatid mo. Tinawagan mo sila? Tumango ito. Kasabay nila si Mommy. Go to sleep, kailangan mo yun. Panghihimok nito. Go back to your room, sabi naman niya. Magpahinga ka na rin. Huwag mong bigyan ng sakit ang ulo ang nurse mo. Nakikita niya ang nurse na nakabantay sa labas ng room. Hindi ganoon kagrabe injury ko. Dito lang ako, matigas na sabi nito. Bernard, kapag may nangyari sa'yo, ipinapangako kong bubugbugin pa kita kapag magaling na ako. Tatawa-tawa ito. Matagal pa yun. Magpahinga ka na. Tigas ng ulo. Inaantok na nga siya. Bumibigat ng talukap ng kanyang mga mata. Pero nilabanan niya iyon. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ako makakapagpahinga ng maayos sa pag-aalala. Reklamo niya. Bumuntong hininga ito. Okay. Babalik na ako sa kwarto ko. Pero kapag nakatulog ka na, okay? Pumikit siya. Okay. I love you, best friend. Bulong nito. Napamulat ulit siya. Nanlabo ito sa paningin niya dahil sa luha.
Muntik na silang mamatay, kaya siguro nito nasabi iyon. I love you too, best friend. Nang malaya na lang niyang sabi rin niya rito. Hawak ang kamay niya, dinala nito iyon sa bibig nito at idinikit sa mga labi nito. Iyon ang huli niyang nakita bago siya pumikit at muling nakatulog. Alam mo ba, feeling ko, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kung hindi ka nag-insist na ikabit ang seatbelt ko pagsakay natin sa kotse, tapos yung nakabunggo pa sa atin, he was beating the red light. That could have been me. And when did you beat a red light? Galit na tanong ni Lorene kay Bernard. Nasa ospital na sila sa Baguio. 1 linggo na nakararaan mula na mangyaring aksidente. Inilipat sila roon sa pamimilit na rin ng mommy ni Bernard para malapit lang sila sa mga kaanak nila. At dahil kamag-anak ni Bernard ang may-ari ng ospital, nasa iisang room lang sila sa private wing ng building pero may kortina sa pagitan nila na pwedeng iharang kapag kailangan nila ng privacy. Mamamatay daw ito sa inip kung mag-iisa lang ito sa kwarto. Papatayin naman siya nito sa kakulitan nito, reklamo niya. Pero wala siyang magawa. Yup, balik na naman sila sa dati. For the first time in my life, I looked at myself and my lifestyle really hard. Anito, hindi pinansin ang paninita niya. At hindi bogus ito, Lorene. Magbabago na talaga ako. Patunayan mo muna bago mo ako paniwala sa'yo. Magtitino na ako. Talaga magtitino na ako, promise. Ulit nito, with God as your witness. Ngumuwi ito. Hindi maniniwala yun eh. Natawa siya. Sira ka talaga. Ikaw na lang ang mag-witness para sa kanya. Tutal, tayo naman lagi ang magkasama. Kapag pumapali ako, kalabitin mo ako. Anong kalabit lang? May batok pang kasama. Promise. Imposible hindi mo mapansin talaga. Malakas-lakas kapag nagpapakamanhid ka. Seryoso ako. Gulat at sumulyap siya dito. Seryoso ang tono nito. Maging anyo nito. Minsan lang niya makitang ganoon ito at hindi siya nakapagsalita. Makikita mo, magpapakabait na ako. Sa sobrang bait ko, baka ma-inlove ka pa sa akin. Hindi naman kita papansinin. Napasimangot siya. Sinasabi na nga ba niya? Sira ka talaga. Ibinalik lang niya ang tingin sa librong binabasa. At kahit iniistorbo siya nito, hindi siya tumingin dito. Lorene? Nagmulat si Lorene ng mga mata nang marinig ang mahinang pagtawag na iyon sa pangalan niya. Ngumiti siya na makita ang nakangiting mukha ni Lorene. Yumuko ito at hinalikan siya sa noo. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Okay lang. Hindi na masyadong masakit ang katawan ko. Sagot niya, pasimpleng sumusulyap kay Bernard na tulog sa kama nito. Umupo ito sa silya nito pagkatapos ilagay sa stock niya ang dalang pagkain. May dala akong siomay. Kainin mo na habang mainit pa. Napangiti siya. Thank you. Mamaya na. Paggising na si Bakulaw. May microwave naman siya eh. Tumango ito habang sinusulyapan si Bernard. Mukha pa ring natutulog ang binata pero duda na siya. Laging asiwa ito kapag dumadalo sa kanya si Venice. Naging magkasintahan kasi ang dalawa noong nasa college sila. Malaki ang pagkakaiba sa kanya ni Venice. Mahinhin ito at very ladylike. Noong high school at college, kahit magkamukha sila, sa isang tingin ay alam na agad kung sino-sino sa kanilang dalawa. T-shirt at jeans ang madalas na suot niya. Samantalang ito ay lacy tops at miniskirt. Sa nickname pa lang, may mapapansin ng kakaiba. Lorene siya, Venice ito. At hindi siya magtataka kung bakit sa kanilang dalawa, ito ang naging kaon ng campus heartthrob na si Bernard. At siya ay naging best friend. Not that she was complaining. O kaya ay naghahangad ng iba. Pero hindi pa rin niya alam kung bakit nag-break kaagad ang mga ito. Wala siyang alam o na lamang pinag-awayan ng mga ito. Iyon lamang ang hindi nasabi sa kanya ni Bernard. At hindi rin siya nagkalakas ng loob na magtanong dito. Mahinala siya na may gusto pa rin kay Venice si Bernard. Kasi hanggang ngayon ay asiwa pa rin ito kapag nasa malapit lang si Venice. Pasensya ka na. Sa gabi lang ako nakakadalaw. Marami kasing customers ngayon sa hotel at laging may sakit sa Tita Maribel, anang kapatid niya. Ito naman, okay lang. Lagi namang narito sina Angelo at Angela kapag may time sila. Si Angelo ang kapatid nilang sumunod sa kanilang dalawa at si Angela ang bunso. May trabaho na rin si Angelo na nakapagtapos ng civil engineering. Si Angela ay nasa college pa, graduating na. Pareho rin busy ang dalawa at madalas na ang maid na si Tonya ang tumatakbo sa ospital
kapag may kailangan siya. Pero noong unang linggo niya roon, laging naroon ang 3 kapatid niya. Pati assignments at research ni Angela ay doon nito ginagawa. Dala lang ang laptop nito. May exams nga si Angela kaya hindi makapaglalalagi roon ngayon. Si Angelo naman ay kagagaling lang doon kanina. Mabuti na nga lang at kasama mo rito si Bernard. May kausap ka. Pasalamat na ako sa mga books at magazines na dinala mo. Nakakasawa rin naman ang boses niyan minsan, no? Aniya. Napangiti siya na makitang kumunot ang noo na natutulog na si Bernard. Napangiti rin si Venice na mukhang nakahalata na rin kay Bernard. Oo nga pala, may dumating sa bahay para sa'yo. Dadalhin ni Angela bukas dito. Padala ng flowers ng mga kaibigan niyo sa Maynila. Mayroon ding 1 dosenang red roses, nakabukod. Mula na naman sa suitor mo, nanunodyo nitong sabi. Kay Marvin? Oo, kausap ko si Angela kanina. Kadarating lang ng mga flowers kaya hindi nadala ni Angelo. Napangiti siya. Seryoso nga yata ang loko. Pangatlo na yun ah. Gwapo ba? Ay, ayokong ipakita sa'yo. Baka sa'yo magkagusto. Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo na nga ngayon. Nag-aayos ka na. Hindi gaya noon na lagi kang parang lalaki kung magbihis. Kahit pa, mas charming ka pa rin. Mas mahinhin ka pa rin. Gaya mo ang dating girlfriend nun eh. Bumuntong hininga ito. Doreen, ano ka ba? Alam mo namang mas gusto ko maging katulad mo. Masayahin, spontaneous, malakas ang loob. Mas masaya kang kasama. Kita mo nga, mas marami kang kaibigan kaysa sa akin. Iwinasiwas lamang niya ang kamay sa ere. Binaliwalang sinabi ng kapatid. At mas marami kang admirers. Kamusta na yung British suitor mo? Pinamulahan ito ng muka. Suitor pa rin. Bakit hindi mo pa sinasagot? Nagdadalawang isip ako eh. Siyempre, kapag nakatuluyan ko yun, isasama niya ako sa London. Ayokong tumira sa ibang bansa. Kung mahal mo siya, wala ka ring magagawa. Alam ko, kaya nga pinatatagal ko pa. Kailangan sure na sure ako. Ayokong magsisi sa huli. Iyon ang dahilan kung bakit feeling niya, mahal pa rin ito si Bernard. Mula na mag-break ang mga ito, isa pa lang ang naging boyfriend ng kapatid niya. Na hindi na nasundan kahit kailan, hindi nagtagal nagpaalam na ito. Oy, tapos ng pagkukunwari, aniya kay Bernard na makaalis si Venice. Para sa 2 matakaw itong biniling siomay ni Venice. Ang dami. Kakain ba tayo o ano? Nagmulat ito ng mata. Matagal na nga akong hindi kumakain ng siomay. Natatawang bumangon siya para ilabas mula sa lalagyan ng siomay. Paano nga mga ka-felisidad? Kung may gusto pa rin si Venice kay Bernard. Kaya naman, abangan!